Isa pa nga pong palakpak para sa Panginoon. Thank you, Jai. Thank you, Jai, for that beautiful, comforting, soothing song this morning. Praise the Lord. Magandang umaga po sa atin lahat. Happy New Year. Praise the Lord. Para po sa ating text this morning, nais ko po kayong anyayahan sa aklat po ng Matthew chapter 9. Ang title po ng ating mensahe this morning, along with our theme, ang ating pong theme ay Demonstrating for God. Ang ating pong topic for this morning is Ministering through Prayer of Faith. And I'd like to start reading from the book of Matthew chapter 9, verse 35 hanggang 38. Ito po ang mga salita ng Panginoon. Please follow me as I read for you. Matthew chapter 9, verses 35 to 38. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Now, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Now ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." May the Lord bless the reading of his holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Father in heaven, we thank you for the opportunity, Lord God, to once again open up your words, read from your words, and meditate in your words. We pray that you allow your Holy Spirit to speak to us, to guide us, and bless our hearts. Help, O Lord, that this message will inspire us, Father, to just continue to trust you in every detail of our lives. We give you honor and glory and praise in Jesus' name. Amen and amen. Nung pong ibinigay sa akin ni Chairman ang atin pong theme for the month of January 2025, I've been praying to God, Lord God, what could be the first sermon for the year? Alam niyo po, lagi ko pong ginagawa yun. Pag binigyan ako siya ng theme, I pray, Lord, what is the best message that I can share? Demonstrating for God, meaning that you show what God is all about in our lives. Kung po ang tatanungin nyo sa sarili ko, this in my own life, this is the best that I can demonstrate for God from my end. In fact, I would like to share a story. Buti nakita ko na si Jam dyan. Ayan. So, ayun. Kasi last time, sabi niya sa akin, birthday ni, ano ang pangalan? Sakay. Rakay. Yan. Last time po kasi I was here, birthday niya. Sabi sa akin ni Jam, Pastor, pag-pray mo nga si Zakay, kasi may sakit. Na karga-karga niyang ganyan. Yung bata talagang may sakit siya, lulugo-lugo siya, parang may lagnat siya. Nakagano lang siya sa mami niya. Hindi masyadong kumikilos, hindi nagsasalita, nakaganon lang siya sa mami niya. During church, so sabi sa akin ni Jam, Pastor, pag-pray mo nga si Zakay, kasi may sakit, birthday niya. So pinag-pray ko po siya. After the service, ayan, tumatakbo na siya dito. Pinapakalaman na niya yung gamit ni Raymond. Ni Raymond. Magaling na siya. So I was very happy. I said, praise the Lord. Praise the Lord. It's like God answered our prayers instantly
for the little boy. And I was very happy. I was very happy. Thank you, Lord, for answering our prayers. I feel like by praying for the sick people and see God make a miracle and see God answer your prayers makes you happy, makes God happy, and everybody's praising the Lord. Doon po sa isang church na pinapag-preachan ko, meron pong isang lalaki doon na lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, ipag-pray mo nga ako. Kasi last time I asked you to pray for me, meron po siya kasing sakit sa sikmura. Sabi niya, gumaling na ako, Pastor. Praise the Lord. Ngayon, Pastor, panalangin mo rin ako, may sakit naman ako sa dibdib. So, for me, it's an encouragement to always take time to pray for people. When people come to you na meron silang problem, let us pray. When people come to you, meron silang pangangailangan, let us pray. When people come to you na meron po silang karamdaman, let us pray. Because there is no limit in the power of prayer. Can you say amen? Amen. Si Sister Presi po ay nasa hospital right now sa Canada. And the good thing about prayer is you can reach out to her. No distance. You can reach out to her and pray for her in the name of Jesus. Father God, you bless Sister Presi today. She may be watching us right now. Kaya nga po, if you ask me, how can I demonstrate God in the world? Making a difference in the world. Yan po making a difference in the world. How can I demonstrate God and make a difference in the world? I would like to rely on the power of prayer. Yung po mga katabi natin, tinan nyo yung katabi nyo? Yeah. We can pray for one another. Kaya na po ay kinukumusta ko si Ka Junior. Naka-blank lang siya, naka-blank stare. Sabi sa akin nung katabi ni Ka Junior, hindi ka na nakikita. Sabi niya. So, I would like to take the time to just pray for Ka Junior. Sometimes it happens na meron siyang nararamdaman. There was a time medyo nagkaroon ng emergency dito. Tumawag na tayo ng ambulansya eh. Si Ralph, tumawag na ambulansya kasi nga si Ka Junior parang, I don't know. Yun. Kaya po, yung pong ganong kalagayan requires a lot of faith and requires a lot of prayer. And the good thing is, we can make a difference and demonstrate the power of God by praying together. Yeah, Sister Jojo may sakit today, but she decided to stay and just trust God in the power of prayer. So ngayon pong taong ito na 2025 ay ipagkatiwala natin sa Diyos yung lahat ng ating mga kalagayan, mga pangangailangan, knowing na ang Panginoon natin ay makapangyarihan sa lahat. Amen? At kaya po niyang tugunan tayo sa lahat ng ating pangangailangan at gabayan tayo. Now, meron pong tatlong focus tayo sa panalangin this morning that can demonstrate for God. Ang una po ay yung binasa natin sa Matthew chapter 9. Ang sabi po sa 35, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. So, si Jesus Christ po, hindi po siya stationary in one place. Siya po ay pumunta sa lupa, meron siyang mission. At hindi niya sinasayang yung opportunity to do and fulfill His mission on earth. Nilibot niya ang lahat ng mga bayan at nayon at siya po ay nagtuturo. Kaya nga po siya rabbi. Rabbi, teacher. So bahagi po ng ating pagkatawag yung magtuturo tayo, mag-share tayo ng Word of God. Bahagi po yan ng ating pagkatawag. We can demonstrate God by sharing the Word of God to others. So, siya po ay nagtuturo sa kanilang mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero mayroon pa siyang isang ginagawa. Pinapagaling din niya. Yung po sabi dyan, pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Mga kapatid, huwag tayong mag-hesitate
na manalangin sa Diyos pag tayo may karamdaman sapagkat yan po ang isa sa mga misyon ni Jesus. Ang sabi diyan, pinagagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. So hindi lamang po misyon ni Jesus na tayo iligtas. Mapunta tayo sa heaven. Hindi lang niya misyon na tayo pagpalain, na tayo maging masagana. Misyon ng Panginoong Hesus na tayo ay bigyan ng kagalingan sa ating mga karamdaman. So let us not hesitate to pray. Verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sapagkat sila ay litong-lito at hindi alam ang gagawin, na parang mga tupang walang pastol. Hindi po ba ganyan ang attitude ng maraming mga tao today? Na parang litong-lito sa kanila pong mga buhay. Hindi alam kung anong direksyon. Hindi alam kung ano ang plano. Yan. At marami po silang mga dalahin. Yan, nahabag siya. Marami silang mga dalahin. In fact, sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at mga nabibigatan. Ano po ba ang inyong damdamin ngayong 2025? Papasok kayo ng bagong taon, pero ang dami niyong alalahanin sa balikat. Ang dami niyong iniisip, ang dami niyong burdens, ang dami niyong cares. Jesus said, "Come unto me, all you that labors." Yung mga maraming mga kabigatan, mga pasanin, I'll give you rest. Ang sabi ni Jesus. Sapagkat siya po ay punong-puno ng kahabagan, compassion. At ang tingin niya sa mga tao, para silang mga tupang walang pastol. Para po ba, walang direksyon ng kanilang mga buhay. Papasok ka sa bagong taon, parang walang direksyon. Ano po sabi ni Jesus? Verse 37. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Verse 38, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. So ano po ang una nating ipapanalangin, mga kapatid? Panalangin daw po natin ang mga manggagawa. Sabihin niyo po, mga manggagawa. Nako, dito po sa atin sa Good Neighbor, kailangan po nating ipanalangin yung mga manggagawa natin. Hindi lang po si Chairman and myself, ang atin pong mga predikador, ang atin pong mga Sunday school teachers, lahat po yan ay mga manggagawa natin. At sabi dito, panalangin nyo na dagdagan pa yung mga manggagawa sapagkat sagana ang aanihin, sagana ang kaluluwa, pero konti kulang ang manggagawa. So, the first thing that God, Jesus, would like us to pray for is to pray for more workers. Not necessarily pastors, workers. Yung po sabi dyan workers. The harvest is plentiful, but the workers. Not necessarily pastors, workers. Lahat po ng naglilingkod sa Diyos ay workers. Taas nga po kamay ng naglilingkod sa Diyos. Yan, tayong lahat. Yung pong mga tumutugtog, workers, naglilingkod sa Diyos. Yung mga nagtuturo ng Sunday school, workers, naglilingkod sa Diyos. Lahat po tayo dito, one way or another, ay workers. And therefore, God, pray that God sends more workers. Nasa announcement na po natin sa January 11, ay meron po tayong first outreach natin sa Aroscado Outreach. Marami po na-accomplish yan. Number one, hindi lang po yan na tayo po ay nakakatupad sa sabi ng Panginoon. Sapagkat sabi po ng Panginoon, mag-outreach tayo. No, ang sabi doon ay pakainin yung mga nagugutom. Sapagkat ang sabi po ni Kristo, ako ay nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako ay nauhaw, ako'y inyong pinainom. Ako ay walang maisuot, ako'y binigyan nyo ng damit. At sabi ng mga tao, kailan ka namin nakitang gutom at uhaw?
Sabi ng Panginoon, kailanman na nagbigay kayo ng pagkain o tubig sa mga maliliit na ito, ginawa ninyo para sa akin. So yung pong outreach na yon, talagang demonstrating for God. Alam niyo po, ini-emphasize na ating chairman, pag tayo nagbibigay ng arroz caldo o whatever it is, hindi po, wala pong string attach. Hindi natin ina-attach na, okay, makinig muna kayo bago kayo kumain. Hindi po ganun eh. Magpalista muna kayo dito bago kayo kumain. Hindi po. Ang sabi po ni chairman dyan, is for all. Yung mga tricycle na nandyan, yung mga naglilinis sa loob ng na nandyan. In fact, pag po nandun na nag-set up na ang mga kabataan natin ng kanila pong mesa, yung pong mga naglilinis ng Loyola, labas na yon. Yung mga nagtitinda ng bulaklak, pumipila na yon. Yung mga tricycle driver, yung po ang mga karaniwang namiminisтерyohan natin, and we are just demonstrating. This is not just so that you listen to us, not just so that you come visit our church. No, this is our way of giving, our way of ministering in the name of the Lord. We are demonstrating for God. We are making a difference in our community. That's what it does. And let me tell you, lahat po ng mga kabataan na nandun sa pamumuno ni Ate Joyce, yan, ni Amiel, sino pa mga kasama natin dyan? Lahat po ng mga kabataan natin na nandyan, these are all workers. Sila Pauline, yan. Sila Riza, lahat po yan ay sila Randolph, yan. Lahat po yan mga kapatid ay workers natin. They are volunteers. They are servants. At ang sabi, pray. Ask that the Lord of the harvest send out more. In fact, kanina po, ang aming pong pinag-uusapan ay mag-invite. Yan, mag-invite. Alam niyo po, yung kapag ang ministry mo ay invite ng invite, workers ka din ng Panginoon doon. Oh. Subukan natin, lahat po tayo, Sabado, mag-i-invite. Left-handed. Kanina nga po, pina-identify ni Chairman yung mga pwede niyong i-invite. Sister Susan, meron siyang binigay na pangalan, 4. Si Ate Hirang, Sister Dory, lahat po ng mga nandun nakaupo, pati si Ka Cosme, in-identify sino yung pwede kong i-invite. And let me tell you this, if you invite someone to go to church, you become a worker. And the more na mag-i-invite, the more workers. And Jesus said, ask, pray that the Lord send out more workers. So that's the way to begin. Prayer is the way to begin. Prayer. So I asked you, brothers and sisters, this 2025, to really pray for more workers. That's what Jesus said. Pray for more workers that God will send into His harvest field. Yun po ang una nating magagawa. Ministering through prayer. Again, binanggit ko na po sa inyo kanina, the power of prayer and the joy of prayer. Kami po sa Bethel Academy sa Cavite, meron po kaming volleyball team. Lumalaban po yan sa hindi lang provincial, kundi regional, pati po sa sa mga UAAP. High school division. Nate-televise po yung aming Bethel Academy team sa Shakey's League. So we're very happy that our school is known because of those exposure. What they do not know is that ito pong team na ito ay lagi pong nagpe-pray. Sa school, pag nakita po nila ako, lalapit sa akin. They gathered together. And I said, okay, may labang kayo bukas. Let's pray. So everybody, we make a circle and we bow down our head and we pray. That's what we do.
Ito pong mga batang ito, they know the power of prayer. At ang kanilang mga magulang, yung kanilang mga schoolmates, they all join us and we bow down and we pray. Prayer is a demonstration for God. Na para bang kinikilala natin yung salita ni Jesus, without me, you can do nothing. So our volleyball team will not win if we do not ask God for guidance and blessing. So we bow down our head and we pray. Ang wife ko po bukas, meron silang affair dyan sa may Laccent Hotel. Ito po ay hospital affair. And sabi niya sa akin, Daddy, igawa mo ako ng prayer. Kasi siya po ang mag-lead ng prayer. And I like that. Oh. In fact, sa San Lazaro, meron na pong 2 building doon, Chairman, na ako ang nag-bless, ako ang nag-dedicate. In-invite ako nung kanilang head na, Pastor, ikaw nga mag-pray. So, you gather all of the people there and we dedicate the building, building number 1. We dedicate the other building, building number 2. And we are so happy that through prayer, we can demonstrate for God. Hindi po tayo nahihiya sa kanino man na i-acknowledge yung salita ni Kristo, without me, you can do nothing. So if you want God to bless this building, let's pray. If you want God to bless this business, let us pray. If you want God to bless your marriage, let us pray. Kaya po natutuwa ako makita si attorney dito at ang kanyang beautiful wife. Because in their marriage, in their wedding, we ask God before they start their marriage, day 1, you will not be successful without the power of prayer. Without God, you will not be successful. So don't forget God in every decision you make. In every travel you make, in every business endeavor you make, don't forget God. Put God first. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything you need will be added unto you. So if you ask me, how can I demonstrate for God? Personally, my answer to you is through the power of prayer. Kami po bilang pamilya, we always make that a habit. Kaya kami nasa McDonald's o kami nasa anumang restaurant, before we eat, we join our hands, we pray. It doesn't matter if we are in the middle of a noisy crowd or noisy people, let's bow down our head, we pray. Before we travel far, we make it sure that before we go in the car, we pray. We believe our safety is in the hands of God. We believe that our foods are provided by God. We believe that our future is in the hands of God. And so therefore, the best thing you can do is honor God by praying to God. Thank you, Lord, for all your blessings. In fact, taong 2025 is a gift of God for all of us. Napakarami pong hindi na umabot ng 2025. Hindi na. Kinuha na sila ng 2024, but we're still here. And 2025 is very exciting. But we need to acknowledge God. Sabi nga po ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. In everything, acknowledge God. He will direct your path. So, how can I best demonstrate for God? Number 1, ang sabi po dyan, you pray for more workers. Number 2, prayer for authority in government. Alam niyo po, again, the Apostle Paul, kanina si Jesus, sabi niya, pray for more workers. Ngayon po si Apostle Paul, sabi niya, pray. Si Apostle Paul din, sabi niya, pray. 1 Timothy chapter 2. Now, 1 and 2. Ano po sabi dyan? Sa Tagalog ito po sabi, una sa lahat,
Ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Nakikiusap pa siya. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. I urge you first of all, meaning very important, I urge you first of all, the petitions, the prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. So, mga kapatid, how can you demonstrate for God? You pray. Yung po salitang intercession, meaning you pray for others. Kasi po mostly tayo, we pray for ourselves. That's mostly what we do. We pray for ourselves. But ang sabi ni Paul, no, you also pray for other people. That is demonstrating for God. Can I pray for you? I will pray for you. That is demonstrating your faith in God, your trust in God, and you're demonstrating the promises of God. Can I pray for you? Let me pray for you. Ang sabi ni Apostle Paul, ipanalangin ninyo. Verse 2, yung mga kings and those in authority. Si Donald Trump ay magiging president uli ng Amerika beginning January 20. Pero muntik na po siyang hindi natuloy. Alam nyo? Muntik na siyang hindi natuloy na maging presidente kung siya po ay nasapul nung bala. Tinamaan lang po siya sa tenga eh. Kasi yung kanyang nagsasalita siya, pag ganun niya, gumanon yung bala. Eh kung hindi siya gumanon, tinamaan siya sa ulo. Alam niyo po sabi niya, God saved my life for a purpose. Hindi po siya perfect. Marami siyang nagawang hindi maganda. Pero alam niyo po, sabi nga po ni Greg Laurie, yung isang pastor, sabi niya, hindi naman lahat ng ginagamit ng Diyos sa Biblia perfect. Si Cyrus the Great, sa Old Testament, yung po ay evil king, pero ginamit niya para pabalikin ang mga Jewish people sa kanilang homeland. God will use you even though you're not perfect for His particular plan. May plano siya eh. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi niya, ipag-pray nyo yung mga kings. Sa Pilipinas, prayer is in our national consciousness. Pag po nagkakaroon ng inauguration, sino po ang nangunguna? Nagpe-pray, yung mga pastor, yung mga pari, yung mga obispo, yung mga imam, nagpe-pray. Nung pong ipatong ni Bongbong Marcos yung kanyang kamay sa Biblia, that's another thing, I like that. Sa Pilipinas, we have that consciousness na kailangan ang presidente ay magpapatong ng kamay sa Bible at manunumpa sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao. And then, magpe-pray ang mga religious leaders. In America, it's the same thing. Manood po kayo sa inauguration. Ang presidente ng Amerika will also put the hand in the Bible. And then there will be prayer. Last time, nag-pray si Rick Warren. Nag-pray siya si Rick Warren sa presidente. I forgot kung sinong presidente yan. Siya nag-pray. Si Franklin Graham, siya din na nag-pray. It's demonstrating to the world that prayer works. That prayer is powerful. That without prayer, mga kapatid, we can never expect to be successful without the help of God. Kaya nga po, minsan, si chairman, marami siyang mga kaibigan ng mga politiko. Yan. Minsan, itong mga to, in fact, may mga dati nagpupunta dito, di ba chairman? No? Pupunta dito. Sabi ni chairman, basta makinig lang kayo. And itong mga to, hindi lang po nanghihingi po ng opportunity to get to know us, nanghihingi ng prayer. Because these people know the power of prayer. So sabi po ni Apostle Paul, ipag-pray nyo yung mga hari. Ipag-pray nyo yung mga authorities, yung mga presidente, yung mga congressman, yung mga mayor. Ipag-pray nyo. So, by praying, we make a demonstration that our church is relevant. Sabihin niyo po, relevant. Thank you. Relevant.
Meaning that our church is in the middle of what's happening in our community. That the church is important. That the church has power and authority. The church, because we represent God. And so, if you want to demonstrate God, mga kapatid, practice the power of prayer. Pray for other people. Pray for your friends. Kami po, pag uuwi po kami sa Nueva Ecija, like Christmas, I gather all of my sisters and all of our family, and I say, let's pray for Nanay. So we hold hands, we pray for Nanay. My mother is 80 years old. And my mother always looks forward. Nasama-sama kami magpamilya, and we pray for our mother. And we pray that God may give my mother more years. We believe in the power of prayer. We believe in the value and the centrality of prayer. You pray. Pray for mayors. Pray for president. Pray for your friends. Pray for your family. Huwag po tayong mahiya o mag-atubili sapagkat ang panalangin, mga kapatid, ay makapangyarihan. In fact, speaking of that, James chapter 5, ito po talaga ay utos. Actually, yun po yung una, utos yun ni Kristo. Ipanalangin nyo yung mga manggagawa. Sabi po ni Paul, ipanalangin nyo yung mga hari at mga presidente. Ito, sabi ni James, ipanalangin nyo yung may mga pangangailangan. So pag ito po hindi natin ginagawa, mga kapatid, tayo po ay nagkukulang. Nagkukulang tayo. Verse 3, pray for the troubled and the sick in your church, your community, and elsewhere. 5:13, nasabi dyan, may naghihirap ba? May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Yan. Tanong ko po sa inyo, is there anyone among you troubled? Is there anyone among you troubled? Tas niya po kami ng may mga trouble. Health trouble, financial trouble, family trouble. Meron ba kayo trouble? Let him pray. Yun po ang napakaliwanag na sinabi sa atin. Meron ka bang trouble? Meron ba kayong hinadaan na paghihirap? Meron ba kayong struggle? Manalangin ka. Nagagalak ba ang sino man sa inyo? Umawit ka. Oh. Magkadugtong po yun eh. Kanina, tayo po yung nag-aawitan. Di ba? Napakasarap ng ating awitan. Praise the Lord, glory to God. Nagagalak ka, umawit ka sa Panginoon. May problema ka, manalangin ka. And then sabi niya dito, may sakit ba ang sino man sa inyo? Sino po ang alam niyo may sakit? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia. Ang tawag po doon, elders, matatandang pinuno. Yan. Kasama na po dyan sa mga matatandang pinuno. Kanina, sabi ni Chairman, sabi niya kay Pastor Perry. Oo, kasi nakabarong eh. Pastor Perry, Pastor Boy. Yan ang mga ipapatawag nyo. Pag may sakit, ipatawag nyo si Pastor Perry. Yan. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag nyo. Kasi po, that's ministry. Huwag po kayong mag-atubili pag may sakit. Magpatawag kayo, magpe-pray. Prayer po is a ministry. Ministering through prayer. At kung kayo naman po ay pinatawag, huwag po kayong mag-atubiling pumunta. Huwag po kayong mag-atubiling pumunta. Si Ka Ernie, kung natatandaan nyo, Ka Ernie, asawa po niya ay si Sister Luming. Hindi. Luring. Galing po tayo sa camp. Ernie. Nung panahong yon, emergency, may sakit si Brother Ernie. Yung po yung nagpupunta dyan, nagdidilig ng mga halaman natin. No. Nagpatawag ng prayer. Sister Luring. Pumunta naman si Brother Boy ata, saka si Pastor George. Silang dalawa pumunta. Pinag-pray nila si Ernie. Oh. Ayun, namatay tuloy. Nabiro lang. Ganun po talaga eh. Yeah. At least nagpunta, nag-pray.
Bahagi po ng ating pagkatawag yung manalangin para sa mga may sakit. Kaya nga sabi ni Santiago, ipatawag nyo. Sabi nyo po, ipatawag. O yun po, uto Sister Dory, ipatawag nyo. Tawagan nyo. Sister Dory nga, pag may anak na aalis, Pastor, aalis na si Michael pag-pray natin. Kahit online. Kaya po nag-pray kami ni Michael online. Naka-video call. Nag-pray kami ni Michael in Jesus' name. Yan. Natutuwa naman po ako na sa kanila, napakahalaga yung prayer na magbibiyahe. Mag-pray muna tayo. Kaya po si Michael, kasama ko, nagpe-pray kami. Yung pong kambal, yung kambal ni Sister Sister Yoli. Yun, kasama namin sa prayer din yung kambal Nung nasa Saudi pa siya, saka nung nandyan na siya sa Canada, saka si Janjan. Si Janjan, kasama namin yan sa prayer So mga kapatid, prayer is demonstrating for God. Bahagi yan ng ating pagkatawag na tayo'y manalangin para sa isa't isa. And let me tell you this, lahat po tayo kaya nating mag-pray. Amen? Sino sa inyo hindi marunong mag-pray? Magpapasulat pa. Gawa mo nga ako ng prayer. Sister Mercy can pray. Sister Cecil can pray. Sister Baby can pray. Sister Lydia can pray. Everyone of us can. Apo, pray mo tayo, Apo. You are demonstrating for God if you're praying for someone else. Hindi po kailangan pastor ang magpe-pray. Kailangan po may pananampalataya. Sabi siya sapagkat mabisa ang panalangin ng mga taong matuwid. Huwag kayong magpa-pray sa lasinggero. Hindi lalayo ang... Meron kayong may sakit. Ipatawag mo nga yung lasinggero sa kanto. Ipag-pray niya ako. Meron may sakit. Ipatawag mo nga yung nag-a-addict doon. Ipatawag mo nga yung mga basagulero doon. Hindi naman po napapakinggan sa langit yung panalangin ng mga taong ganon. Sapagkat ang sabi sa Biblia, mabisa ang panalangin ng mga taong matuwid. So naniniwala po ako si Sister Piling ay matuwid. Magpa-pray kayo kay Sister Piling. Very powerful. Magpa-pray kayo kay Ate Hirang. Very powerful. May kasama pang luha yon. Oh, God. May kasama pang iyak yon. Magpa-pray kay Sister Dory. May kasamang iyak yon. Sapagkat siya po ay nananalangin ng buong puso at buong pananampalataya. If you want to demonstrate for God, be ready to pray when people need help. Nagkakagulo yung mga apo mo, ipag-pray mo. Nagkakagulo yung mga anak mo, ipag-pray mo. Nagkakagulo sa trabaho namin, ipag-pray natin, mga kapatid. Because there is power in prayer. There is nothing impossible in prayer if you pray with all your heart. And every one of us can do it. Kahit si Sansa can pray. Kahit si Micah can pray. Mas nakakatuwa nga pong pakinggan yung prayer ng maliliit. Di ba, Sansa? Ayan. Subukan nyo magpa-pray kay Sansa. Matutuwa kayo. She knows how to pray. Pag po kayo kakain, pag-pray nyo yung mga bata. Oh, let's pray. Pag-pray nyo yung mga bata, hindi kayo matutuwa kayo. They pray so beautifully because they talk to God like a friend. Diba? Sarap tingnan na. Ang galing mag-pray ng apo mo Because yung apo demonstrating for God that this little girl believed in God, that this little girl believed in the power of prayer. Little girl. You don't have to be high and mighty to get God to open up His blessings and pour it on you, because the best way you can demonstrate for God is to pray for other people. So sabi po dyan, meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag nyo. Magpatawag kayo, wag nyong sarili ni magpatawag. Pastor, nasa ospital po siya, O sige, puntahan natin. Para ipag-pray.
Meron po kaming ihahandog sa 18, yung anak ni Camille. Yun, bibinyagan na namin yung anak ni Camille. Last time, yung anak ni Kathleen. Yan. Ni Kat, oo. Ako po, joy ng heart ko yun. Joy ng heart ko yun sa Good Neighbor. Kasi po, dito sa atin sa Good Neighbor, pag may i-dedicate, pupuntahan ko. Pag may ikakasal, pupuntahan ko. Nako, attorney, nung kinasal ka, nagkaligaw-ligaw kaya ako pa uwi. Alauna na ako nakauwi. Umalis ako, sabi ko sa kanya, attorney, hindi na ako sasama sa kainan kasi pa-Nueva Ecija pa ako. Pa-Manila pa ako. Ang pagkakamali ko, instead na dumaan ako dun sa daan, nakita ko, shortcut! Nakalagay, shortcut! Aba, hindi pala shortcut, nakauwi ako, alauna. Kalayo naman ng kasal na yon. Ganun talaga. Pag si John Paul naman ang kinasal, kailang di ako makapunta ng Canada pag doon siya kinasal. Sabi mo, umuwi. At dito ka na magpakasal, huwag ka magpakasal, dito ka magpakasal. Walang makakapunta dyan kaya. It's a joy in my heart. Ang hindi lang po joyful sa akin pag ipagpe-pray ko yung namatay. Napakahirap kaya yon. Masakit sa dibdib. Yung ang ipagpe-pray mo, yung pamilya ng mga namatayan. Yon, masakit sa dibdib. Pero gawain pa din natin yon. That's demonstrating for God. That God is with us in good times and in bad times. In happy times, in sad times. God is always with you. Di po ba napakasarap isipin? God is always with you. And how do we articulate that? We articulate that through prayer. Prayer of thanksgiving. Prayer of comfort. Prayer of joy. Prayer of pain. In everything, we express our faith in God in prayer. In fact, sabi po ni Job, alam niyo po si Job, dumaan sa mabigat na pagsubok, nawala mga anak niya, nawala kayamanan niya, nawala lahat. Ano po sabi ni Job? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nagbawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila ng dinanas niya, nananalangin pa din siya, nagpupuri pa din siya, sapagkat siya may 100% trust in God. So ano man po ang dalhin sa atin ng 2025, let's put our 100% trust in God. Sapagkat siya po ang nagsabi, I will never leave you, I will never forsake you, I will be with you to the end of the age.